Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So, yun. So, ang video na to mga boss is 5 the best scanner in 2023. So, kung nagbabala ka na bumili ng mga scanner na pangmalakasan at the best talaga, ito ang magiging guide mo mga boss. Itong 5 scanner na under my list is according to sa aking research at ang mga reviews ng mga nakabili nito. So, malalaman natin ang mga features ito, kayang gawin ito, at price din ito mga boss at last. At kung ano nga ba ang scanner na prefer para sa akin. Ayan, mag-start na tayo mga boss. Top 5 sa ating list. Una is itong ThinkCar ThinkTool Pro. So ang weight nito is 11 pounds. So ayan, so convert nyo na lang into kilogram. So marami din itong service functions na umaabot ng 34 plus. So meron din itong Bluetooth dongle na isasaksak mo lang sa sasakyan at kahit saan ka pumunta sa sasakyan, is-konektado ka pa rin. So pwede ka dito mag-test, calibration, reset function, pwede mong gawin dito sa scanner na to. So dahil bidirectional na ang scanner na to mga boss, kaya niya mag-K-programming, ECU coding, relearn, pwede ka mag-test ng mga sensors, activate ng mga solenoids, at iba pang mga actuators ng ating sasakyan. At pwede ka rin mag-program ng ECU, pero piling-pili lang sa unit na to mga boss. So may mga pinipili din. Kaya nailagay ko ito sa top 5. At ang scan tool na to is Android 10 na at 10 inches din ang kanyang laki. Pwede ito i-connect sa Bluetooth at pwede din sa Wi-Fi. At may memory ito na 4GB, 64GB. So marami ka nang may store na data dito mga boss, mga pictures, dahil meron itong camera. At ito yung mga pros niya mga boss. It is supported 99 car brands. At saka may 2 years updates ito na pwede mong i-update siya. So ibig sabihin ng updates mga boss, for example right now, 2023, may 2 years siya hanggang 2025. Yung mga model na lalabas sa 2025, kapag nag-upgrade ka, kaya pa niyang i-diagnose yun. Pero kapag hindi mo naman ina-upgrade, within 2023, pababa, kayang-kaya pa rin niya mga boss. Kaya no need mong magbayad ng malaki para sa updates, dahil magbabayad ka nga. Kami din itong mga functions, reset, relearning, so marami siyang nagagawa din mga boss. Yung cons niya, or yung mga downside niya, kayang mag-ECU programming ng online. So offline lang siya mga boss kasi may mga sasakyan na kailangan mong i-ECU programming ng naka-online. At ang ikalawang downside niya mga boss, matagal siya mag-detect lalo na kapag naka-auto scanning ka. Kung hindi ka naman mainipin, mas goods pa rin to. At hindi ka naman masyadong nag-ECU programming, so goods na goods itong ThinkCar ThinkTool Pro. At next mga boss, ang number 4, ang Xtool D9 Pro. Ayan, so alam niyo naman natin, makikita natin ginagamit ni Mats. Yun is Xtool yun. Ayan, so wag niyong mamaliitin to. So yung gamit ni Mats Mechanic mga boss, I think D7 or D8 pa yun. Kasi nga, may cable pa na sinasaksak. Ito is Xtool D9 mga boss, yung latest. Ito is Bluetooth na siya mga boss. So wireless na siya. So pwede ka nang mag-ikot-ikot sa sasakyan habang nagda-diagnose. So ito is bidirectional din. Ayan, so maganda dito mga boss is may topology mapping. So ayan, i-explain natin yung topology mapping is yun yung magkasunod-sunod or pipili ka ng isang system at doon ka mag-diagnose. Yan, so gagawa na lang tayo ng separate video dahil mga boss. Kaya nitong mag-ECU programming, kaya nitong mag-K-programming. Ito ay mayroong 42 plus service functions. So napaka-solid ito mga boss. Andito to sa number 4 na list mga boss. Ang dami niyang reset functions na makikita ninyo. Ayan, ang daming list. Post nyo lang, basahin nyo lahat yan. So napakarami mga boss. Scanner na to mga boss is napaka-accurate din. Ayan, so nasurpass niya ang ThinkTool ThinkCar Pro. So ang scanner na to, kapag nagre-repair ka, nagda-diagnose ka, up to 65% yung chance talaga na mapipinpoint mo yung problema. Ayan, Xtool D9. At ito mga boss is Android 10 na rin. At ito ang pinaka-goods dito mga boss. Ang battery niya is 10,000 mAh. Ang laki ng battery. Ngunit ang screen nito is 9.7 lang. So mas malaki pa rin si ThinkTool. Pero walang problema yan. So ang pros naman nito mga boss, may 3 years itong free update. Ayan, sa kanyang manufacturer. At ito is napakabilis lang gamitin. Ayan, so alam to ng mga may ganitong scanner. Napakabilis na niyang gamitin. Napakabilis yung kanyang pag-detect. Mas more precise yung mga boss kapag when it comes to troubleshooting. Okay din naman yung ThinkTool, pero ito is mas advanced lang siya. At ito mga boss, ang cons niya, ang data graphing limitation. Kapag gumagamit ka ng data stream, minsan minamatch mo yan eh. Ayan, for example, TPS, fuel, air-fuel ratio, minamatch mo yan. Yung mga frequency or yung mga graphing, limited lang.
Siguro ito yung isang reason kasi si Mats Mechanic nag-message sa atin na bibili daw siya ng Autel. Ayan, so ito siguro yung rason mga boss. Limited brand support. Ayan, so hindi lahat ng brand kaya niya. In some functions, so limited nga lang. So siguro sa mga ECU coding, K-programming, hindi niya kaya yung ibang brand. So, ito yung downside niya mga boss. Pero goods ang scanner ito mga boss when it comes to troubleshooting na pangmalakasan. Ayan, Xtool D9. At ang next nating unit mga boss, ang number 3, Autel Maxisys MS906 Pro. Ito ay may 8-inch screen. So, medyo maliit nga lang siya. Pero wag nyong maliitin ang screen mga boss. So, ito yung pinakagaan sa 5. Ito ay may weight lang na 1.76 pounds. Ito mga boss, napakalakas ng battery at napakalaki. 11,600 mAh ang battery nito. Ito ay may advanced ECU programming na nagagawa sa scanner na ito mga boss. K-programming, napaka-advanced din. Napaka-goods ng scanner na ito mga boss dahil may 36 plus service functions. Medyo konti nga lang pero napaka-precise niya mga boss. Yan yung pinapangako ng Autel company. Sa scanner na ito mga boss, pwede mong i-modify ang performance sa sasakyan mo gamit ito mga boss. So napaka-goods nito. At ito ang good news dito mga boss. Ayun, ito na ngayong sagot kung bakit gusto ni Mats na mag-order ng Autel. It supports online and offline ECU programming. Kasi kapag pangmalakasan na scanner ang gagamitin mo, dapat kaya nyong gawin yung mga gusto mong gawin sa isang sasakyan. At yun nga, mabilis ito sa Wi-Fi. Pwede ito mag-print by Bluetooth. Ayan, sa mga printer, pwede siya mag-print ng photos. At ito, mga boss, is merong 16 megapixel front and rear camera. So, napaka-goods mga boss. So, kung may ipipicture ka na isang pyesa, at may indicate mo doon sa ginagawa mo, pwede mo nang i-save yung mga data sa mga ginagawa mo at pwede mong gawing reference in the future. Ganyan ka-powerful ang mga scanner ngayon mga boss. Kaya kailangan natin mag-invest ng pera dito mga boss sa mga scanner dahil ito na ang future natin. Final verdict mga boss, ito yung mga pros niya mga boss or mga positive side nito. Una is rapid scanning speed. Ayan, mabilis. Kaya walang hassle, ang bilis ng trabaho mo. Hindi ka na mag-waiting ng matagal. At kaya din yang online at saka offline na ECU support. Kasi may mga sasakyan na kapag nag-ECU programming ka, kailangan online. Kasi nga, i-connect mo doon sa dealer o sa manufacturer para ma-program yung isang ECU kapag nagpapalit ka. At ito nga, pwede nga mag-print ng photo using online lang or Bluetooth. Ayan, sa printer. Pero ito mga boss, ang downside din niya. Yung kanyang cons. Ito is nag-offer lang ng 1 year updates. Free updates lang naman yon. Pwede ka naman magbayad para ma-update yung ating scanner sa mga bagong sasakyan. Pero kung hindi ka naman gumagawa, for example, 2023 yung sasakyan na ginagawa mo pababa, so napaka-goods pa rin niya gamitin mga boss. Ayan, walang problema kung hindi mo i-update. At ang scanner na ito mga boss is kaya na niya ng mag-detect ng ADAS. So gagawa na lang tayo separate video dyan mga boss. Ito yung mga safety features like auto brake, lane keeper, assistant driving, yung mga sensors na nagde-detect. About safety to mga boss, meron na rin to, pwede niyang ma-detect kasi hindi kaya yan ng mga scanner na walang ADAS capability. Ang next na scanner mga boss, ang number 2. Ayan, so itong scanner na to mga boss, hindi ko akalain na according sa mga reviews ng mga nakagamit, ayan, so ni-research ko, ito is malakas pala, pero napaka-goods ng price nito mga boss. Ayan, ito, ang pangalawa, top down, Phoenix Plus. At ito ay Android 10 na at saka 10.1 inch ang kanyang display. At ang weight nito is 3.3 pounds. At ito mga boss, meron na rin tong topology mapping. Ayan, gaya ng pinakita ko kanina sa Xtool. Ayan, so meron din ito mga boss. At syempre, latest na to, Bluetooth na rin siya, gamit ng dongle, saksak sa vehicle. Ayan, nakikita nyo mga boss is topology mapping. Ayan, so pwede kang mag-select ng system na sasakyan na gusto mong i-test. Syempre, bidirectional, kaya ng K-programming, kaya ng ECU coding, ECU programming, kaya nang gawin mga boss. Ito, kaya na ang online at saka offline na ECU coding, ECU programming, napaka-goods. Ayan, pwede kang mag-command dito sa steering, ayan, palikuin mo, yung mga binta, lahat. Pwede niyang gawin mga boss. So, napaka-goods ng scanner pala nito mga boss. Hindi ko talaga akalain. Pero, ito mga boss, ayan, 6,000 mAh lang ang kanyang battery. So, hindi naman siguro basihan yan para maging hindi siya good na scanner. Kasi nga, battery lang naman yan. Pwede mong i-charge. Pero yun nga, umaabot pa rin ito ng 10 hours. Ayan, sa paggamit mo mga boss. So, napakataas na nun. Pwede mo namang i-charge pag nalobat. Ito ay may storage na 64 GB.
So yan, pwede mong i-record yung mga data ng mga sasakyan na dinadiagnose mo para maging reference in the future mga boss. At ang scanner na to mga boss is may ADAS na rin. Ayan, so madidetect niya yung mga bagong safety features ng ating mga sasakyan. So sa mga hybrid, ayan, maning-mani dito. Tapos ito mga boss, discuss natin yung mga pros nito. So yun nga, dahil 64 GB yung kanyang memory, marami kang maisasaksak ng mga data na gusto mong maging reference. Ito is may 9 languages na pwede mong gamitin. At yung pinaka-last mga boss, it has 41 service functions. Ayan. Ito ang mga cons yung mga boss or yung mga downside. It lacks full GMC vehicle support. Ayan. So, hindi lahat ng vehicle ng GMC suportado nito. Pero yun nga, hindi naman lahat ng sasakyan na ginagawa natin is may GMC. Ayan. So, madalang naman sa Pilipinas ang GMC. Kaya, napaka-goods ng scanner na to mga boss. So, ang cons niya mga boss or downside is yung medyo mababa yung battery life niya. Pero it doesn't matter as long as nakaka-perform ng mabuti yung scanner at nagagawa niya yung kailangan gawin sa isang sasakyan. At ready na ba kayo sa number 1 mga boss? Alam nyo na siguro ano yung number 1. Hindi ko na patatagalin. Ang number 1 sa ating list mga boss is ang Launch Export 31V. Meron ding 7 nito or VII. Ayan, so yan yung Roman numerals. V is 5, VII is 7. Pero ito mga boss is Launch Export 31V. Ito yung number 1. Hindi talaga mapagkakaila na napaka-excellence talaga ang Launch Export 31. Kahit yung mga version dito na mas mababa, napaka-goods pa rin mga boss. Ito ay may 10.1 screen. Ayan, so malaki siya mga boss. Pareha sila ng top down. Pero ang unit ito mga boss, kitang-kita nyo naman, malaki siya. Ito ay maabot ng 23.1 pounds. Ayan, so i-convert nyo na lang mga boss para may iisipin naman kayo. Medyo mabigat nga lang siya. Pero kapag nandun ka lang naman sa shop, pero may mga version din ito mga boss na magaan. Ayan. So yung mga mababang version nito, so magaan yon. Pero ito is compact kasi, lagay natin siya sa top 1 dahil nga sa mga features na nilagay dito at kaya niyang gawin. Napaka-excellent mga boss. Kanina, so yung mga top 4. So kayang-kaya niyang gawin mga boss. Itong topology mapping, ECU programming, ECU coding, K-programming. Ayan, so ang daming pwedeng gawin sa scanner na to mga boss. So napaka-goods. At kaya ito naging number 1 sa ating list mga boss. Not just 50, kundi 60 plus service functions ang kaya nang gawin mga boss. Ayan, so basahin nyo na lang nasa list. At ito mga boss, kapag nag-scan siya, napakabilis lang talaga. Parang quick na quick siya, yung pinaka-quickest sa 4 na scanner na nasabi ko. Kaming supported sa kanyang ECU programming. Imagine that, 30 car brands. So ibang mga scanner kasi, the rest kasi, mayroon yung 10, 15, 20. Ito is 30 yung sasakyan na pwede niyang ECU programming mga boss. Unlike sa mga nabanggit ko na mga scanners, ito lang naman ang mayroong 5 years warranty. Ayan. So makikita talaga natin na legit at patibay at hindi talaga basta-basta bumibigay ang scanner na to mga boss. So yun nga, ang scanner na to, bidirectional, nagawa niya ang testings precisely, relearning, magkumana ang actuator, so napaka-goods mga boss. Kaya nag-number 1 to sa list natin. Iba is graphing lang yung nagagawa. So sa data stream mga boss, pwede mong gawin itong tatlo. Magkasabay mga boss kasi sa ibang scanner, so graphing lang, numbers list, ayan, pwede mong isabayan. Wave pattern mga boss, yung nag-wave-wave na ganyan, ayan, habang umandar yung ating engine. Tapos, yung graphing. Ayan, so yung graph, yung tumataas, bumababa. So yan mga boss, pwede mo yung i-combine in one time. So kaya napaka-compact ng scanner na to mga boss. Ito is waterproof, ito is shockproof. Ayan, so napaka-goods. Ayan, all in all na yan dito na eh. So kaya niya ang online at saka offline. ECU programming, clear data display. Mas easy siya. Next is rapid operation. Ayan, so napaka-goods mga boss dahil kayang-kaya niya. Napakabilis talaga. Yan, so wala akong masabi dito mga boss. When it comes sa mga reviews, when it comes sa mga nakagamit na ating ni-research. Updated siya mga boss. Within 2 years pa, may pre-update. At ito mga boss, ito naman yung cons niya mga boss or yung downside. Ito nga, dahil sa napakalaki niya, quite large siya, mas pinalaki siya, at pinarami yung features. So gumawa na ako ng price list dito. Ang pinakamahal sa kanila mga boss, sa 5, syempre yung pinaka-last. Yung Launch Export 31V. Pangalawa sa pinakamahal, yung number 1, yung Think Car. So medyo mahal siya. May mga kulang na features.
na hindi niya kaya, na kayang gawin ng mas mababa pa ng presyo sa kanya. Ito yung number 3, Autel. Ayan, alam naman natin na medyo pricey talaga ang Autel mga boss. Ayan, so depende naman yan sa unit mga boss at depende sa tindahan na yung pagtatanungan or i-inquire. So depende yan mga boss. So according lang to dito sa Japan. Pang-apat naman is yung Xtool D9. Siya yung pang-apat. Ang pang-lima naman na pinakamura sa ating list sa top 5. Ayan, ang pinakamura doon is yung top doon, Phoenix Plus. So napakamura lang niya mga boss. So mukhang na-in-love ako doon sa top doon, Phoenix Plus. Mukhang yun yung bibirahan siguro natin. So hindi pa natin masasabi yan mga boss. Research muna natin, more research muna. Pwede kayong mag-research by your own. That's it mga boss. Sana naliwanagan kayo at kung may bibilin kayong scanner, kung alin ba dyan, at kung ano ba ang scanner klase, at depende rin sa paggagamitan ninyo. So, next video mga boss, magpo-post tayo ng mga mid-range na scanner na pwede nyo gamitin. So, God bless sa lahat. Salamat sa panonood. Sana nagkaroon kayo ng ideya. Ingat kayo palagi sa pagmimekaniko. Ayan.